Grabe, brand new. Dapat tingin lang kaya lang nilagyan na agad ng pangalan. Okay, sound check na natin, sound check. First rev. Press mo lang yung clutch. Nakakabomba ka na. Tapos pag bitaw ko, mamatay ito. Oo nga. Yun. Galing, napaka-high-tech. Hindi na kailangan pag-clutch. Automatic na. Cambio na lang. Para salesman no? Hi mga katingin, right now dito tayo ngayon sa Caloocan sa JT Triumph Honda. Dito tayo ngayon para tumingin kasi sa balita ko meron na raw ditong all new 2024 Honda CB 650 RE clutch. So let's go, samahan nyo ako, tingin tayo. Good afternoon. So dito sa baba, mga ano muna rito, mga small bikes. Pero meron din palang big bike na display. Yung ganda ng parking, dikit-dikit. Kasama natin si Baby Katingin number 1 and 2. Ayun, busy. Ayun. Si Mrs. kasama natin. Sa taas yung mga big bike. Doon natin makikita yung bagong labas na titingnan natin. Let's go. Ito tayo. Ayun. Ito na pala yun. Ang ganda. So ito na yung e-clutch. Bye! Have a great time! Try natin sakyan. Ba't umalis yun? Baby Katingin, ano masasabi mo? Ganda ba? Yung mic ko ang gusto niya. Ay, yung isa na lang tanongin natin. Tanongin natin. Do you like it? Do you like Brum Brum? Do you like the Brum Brum? Do you like? Tayo na lang, ayun lang sumama sa vlog. Ayun, so matte black. Actually maganda yung matte black eh. Pero dito niya parang bronze. Pero kung masusunod gusto ko sana all black talaga eh. Kita niyo naman guys, may pangalan pa. Talagang naka-reserve sa atin. So dapat tingin lang kaya lang nilagyan na agad ng pangalan. Try natin sakyan. Abot ba natin to? Wah! Parang tumaas. So nakikita ko yung e-clutch dito. Ang laki, bulky. Tapos nakalagay dito, e-clutch. Honda e-clutch. Ang maganda rito, alam ko naka TFT display, pero meron tayo dito ng tropa. Sir, meron tayo dito tropa na introduce sa atin yung motor kasi first time natin nakita to eh. Okay, Sir LJ ng JT Triumph para i-demo sa atin tong CB. So, ganito lang sir, on. So, sa e-clutch niya sir, pag nakabukas na siya sa panel, nakabukas na yung susi, automatic activate na talaga yung e-clutch na siya. Kung gusto niyo siyang i-off sir, so punta lang kayo sa setting. Ito lang, left and right button po, pakanan, pasilik, and then up and down. So, settings po, pakanan para masilik. So, ito yun sir, yung function na. So, nandun po yung Honda e-clutch. Pwede mo rin siya i-turn off, and then yung up and down na shift niya, pwede mo siya i-adjust sa hard, medium. So, nasa inyo na po sir kung gusto nyo siya i-adjust yung shift niya po. Kung gusto nyo i-soft, okay lang. Ano yung sabihin nung soft, hard, medium? Ano yung sabihin nun? Yan sir, so sa app, kung gusto mo i-hard, so siyempre sir, medyo yung cambio niya sir. Titigas yung cambio? Opo. So, may adjustment na din siya sir, may medium. Talagang yung physical na pagsungkit tsaka pag-apak. Na rin siyang soft. So adjustable na rin po. Activate yung e-clutch niya. Kung gusto nyo off, dito lang din, baba lang siya. Yan. So naka-disable na po yung e-clutch na manual mo. Pakanan, pang select lang sir, pang back, pakaliwa, and then ito up and down. Yan po, pag i-on yung e-clutch, so up, down, off. Tapos pakanan, pasilik sa kung sakaling i-adjust na yung up and down, hard, medium, and soft. Pag pinatay mo yung e-clutch, pinatay mo yung makina, pagbukas mo, on siya automatic. Naka-default siya as on. Okay. Sa display niya, tatlong type lang naman, bar, circle, at saka pakanan lang yung pang-select. So yung sa circle, sir, and then yung sa sample. So wala siyang indicator sa fuel pag naka-sample siya. So naka-bar po kayo ngayon sa... Parang siya, pang-back team, sir, parang meron siyang team. Yes. So brightness sir, gusto na naka-automatic na siya, option na po kung gusto nang ima-manual. Sa background sir, ganon din po. So automatic din po. Maganda yung auto, para sa gabi. Yes po, automatic din siya. Gabi black siya. So sa general sir, nandito yung date and time niya. So pakanan, pang select, up and down ng pag-i-adjust yung oras. Yan. So 16. Ayun. Sige, adjust na natin. Pang select, pakanan, July. Ano ba ngayon? July 24. Okay. Pang back, pakaliwa. So sa unit sir, fuel consumption.
Yan. Kilometer per liter, okay na po yan. Language naka-English. So, ito na yun, sir. Sa restored Wala ba Tagalog? mode. Tagalog. Wala, sir. So, kung gusto nung i-pair sa Bluetooth, sir, kaya nga lang yung Honda Road Sync natin is hindi pa accessible dito sa atin. So, pag i-connect niyo siya sa Bluetooth, navigation lang po yung lalabas sa panel, hindi yung buong mapa. Yung ano lang, yung parang turn left. Yes po, yun Wala lang po. directions lang. Wala Direction yung... lang siya, hindi yung buong mapa talaga. Kailangan mag-download ng app. Honda Road Sync app. Ayun. So, doon po kayo kukonek sa Bluetooth. Sasabihin ko doon na kung saan ako pupunta. Yes Siya na bahala. po, siya na pong bahala doon. Tapos pag meron kang headset, may kasalita rin siya. Yes po, nagsasalita lagi Sabihin yan, niyo sir. yun. Apo. Pag wala kang headset, may speaker dito. Wala, sir. Wala. Kailangan Kailangan talaga headset, headset. Text message, sir, makikita mo na rin sa panel pag nakukunik niyo sa Honda Road Sync app yung cellphone niyo. Long press mo lang pabalik, lalabas sa main panel yung Bluetooth, magbe-blink siya. So yung ano niya, traction control same lang din, on and off lang, wala on siyang off on lang din, levels. sir. Apo, ito lang din yung sa. Same lang pa rin sa dati. Tapos riding mode wala rin, lagi Wala siyang full pa rin, power sir. siya lagi. Full power siya lagi. Ito yun, sir, yung sa fuel nyo. So, kung nagre-range siya, pag ganito na yung symbol niya, so yung gas niyo is nasa mga 3 to 4 liters na lang po. So, nag-indicate na magdadagdag na kayo. Pag nagbabago siya, pag nag-fuel na talaga sa F at saka E dito sa baba, ayun, so marami-rami pa yung gas niya nun. So, ito yung indicator niya pag nagdadagdag kayo. Ito yun. May sensor, sir, eh. Pag naanuhan mo yung sensor, didilim siya. Ayun, di ba? Napaka-high-tech. First start. Wow. Oh, Grabe, brand new. Picture natin kasi bago magkaroon ng ng mileage. Okay, sound check na natin, sound check. First rev. Yon. Ito guys, naka-neutral ako, first gear ko. Ayan, di namatay. Tapos, gagas ako. Yun, maandar na. Okay, galing. Napaka high-tech. Pag may sumigaw, maandar ka, may sumigaw ng bomba, press mo lang yung clutch, nakakabomba ka na. Tapos pag bitaw ko, mamatay ito. Oo nga. Yun. Pag binigla, patay. Okay. Galing, napaka high-tech. Ilang litro ang laman nito? Baka 4 liters lang 4 liters. So, malay na marating natin dito. Medyo nakakaano sa umpisa eh. Nakaka-confuse sa dami ng dami mong kailangan kabisaduhin eh. Ang haba ng explanation eh, no? Dami niyang features sa yun. Ito yung pinaka niya. Yun, meron siyang wire dito. Connected sa e-clutch. Nandun din sa sa Tapos dito. Bali, siya, combination siya ng motor tsaka may parang computer dito. Ito yung binabayaran dito. So, magkano halaga nito? Pag additional, di ba, sa e-clutch, nasa 40, sir. 40,000 ang difference para dito sa computer na to. Yan. 524 yung standard, 564 itong e-clutch. Siyempre dito tayo sa e-clutch. Okay, let's go. May plastic pa. Ito yung spare key. Wala, hindi kaya malaglag to. Para talagang brand new, no? So yun, magaan lang naman siya. Wow, sarap. Brand new. Di marunong. Napakadaling gamitin, guys. Ang ganda ng shifter niya. Nag-improve yung shifter. Sobrang lambot. Naka-medium pa lang to, ha. Ganda ng acceleration, ha. Try nga natin biritin mamaya. So, yun. May 1 kilometer odo na. So, siyempre, gagawin natin. Upgrade natin kagad to. Palit tayo kagad ng exhaust. Cut delete. Cut delete kagad. Walang tunog, eh, oh. Sobrang tahimik. Parang scooter. First time ko nakatry ng CB na stock exhaust. Sarap, walang clutch. Hindi mo na kailangan mag-clutch, oh. Yan, pagka mali yung gear mo, yun, oh, sasabihan ka niya, tuturuan ka niya mag-downshift. For example, nasa second ka, yun, oh. Pwede mo siyang itaas ng itaas, eh, oh. Pero tuturuan ka niya mag-downshift, acceleration. So, di pwede masyadong biritin, no? Bago to, eh. Under brake in. So, alam ng e-clutch, based sa reading ng ECU, alam niya kung kailangan mo na bang mag-shift up or down. Tuturo niya sa'yo. Medyo complicated sa una kasi ang dami niyang explanation, no? Pagka nagamay mo, madali lang. Kaya lang, parang masama pag nasanay ka dito. Tapos pag try mo na ibang motor, hindi ka na marunong mag-clutch. Pero sobrang sarap nito sa city riding, sa traffic. Kasi sa traffic, doon talaga nakakapagod mag-clutch. So parang kang naka-semi-automatic, like mga Honda Wave.
Kasi hindi mo na kailangan gumamit ng clutch. Para na lang yan sa manual mode or kung may sisigaw ng bomba, ganon. Bigay mo yung clutch. Bombahan mo, ganon, rev bump, pang rev bump. Nice, inline 4, e-clutch, CB650R. So lagi nakailaw yung e-clutch dito. So ayun, medyo maninibago ka lang sa una eh. Lagi siya nakailaw dun. Sobrang sarap guys, nakaka-inlove to motor na to. Sarap, wala kang ginagalaw na operation, kundi shifting ka lang oh. Ay sarap. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Sa inyong mga katingin, sobrang salamat. Dahil sa mga suporta nyo, kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong mga blessings. Sipag at tiyaga din para makuha natin yung mga gusto nating motor or gusto natin makamit sa buhay. Sana maging inspirasyon lang din naman yung mga achievements natin para sa inyong mga katingin na wala namang imposible. Basta gusto mo, pwede mo makuha. Basta pagsisikapan mo lang ang mga bagay-bagay. Magsikap ka lang talaga, diskarte, sipag, tiyaga, lahat na. Nagsimula lang naman ako sa second hand surplus na motor dati. Tapos ngayon, ito na, nakaka-afford na ng brand new. Pagka binabalikan ko yung humble beginnings, yung dating unang motor ko, surplus, second hand, inutang ko pa. Wala pa akong kakayahang bumili ng sarili kong pera. Magkano lang ang sweldo ko nung time na yun. So ito na siya sa traffic. Hindi mo na kailangan mag-clutch, diba? Hindi mo na kailangan mag-intindi, piga-piga, modulate ng clutch. Laking kabawasan sa stress. Kasi ako pagka nagra-ride ako, tapos pa uwi na, yun yung pagod ka na eh. Tapos matatraffic ka ng mahabang traffic. Problema mo yung timpla-timpla ng clutch. Yung upuan niya, feeling ko tumaas, di ko lang sure ko. Pero parang tumaas eh, no? Nang konting-konti lang naman. Tsaka matigas kasi nasanay ako, nag-adventure bike ako kanina eh. Galing ako sa ride eh. Tapos binaritaan ako na meron na raw, dumating na, available na yung etong e-clutch nga. Kaya dali-dali tayong napunta kahit na galing tayo sa Batangas. Ganun tayo ka-addict sa motor eh, no? Ganun, basta pagdating sa motor eh, baling walang pahinga, basta makapag-motor, makapag-ride eh. And syempre shoutout sa Honda, JT Triumph, sa Caloocan, napakalupit nila. Tinanggap nila yung ating reservation. Para gusto ko sana kasi isa tayo sa unang magkaroon para naman ma-review ko na agad-agad, mabigyan ko kayo ng ownership review. So ito na guys yung first gas up natin dito, CB650R 2024 e-clutch. Yan, sige. Hello, yan. Oo, bago. Oo, cash, fully paid. 564 bagong labas ni Honda. Hindi na kailangan mag-clutch, automatic na. Cambio na lang. Ito, may computer siya, ano. Parang salesman eh, no. Sakit sa bulsa? Oo nga eh. Parang no, mabili ka na ng second hand na kotse. 11.3 liters ang nakarga. Tapos sa gilid para makapwesto na sila kuya. Kita mo naman, pati susi may plastic ha, pati upuan may plastic. Yan ang brand new, di ba? Ang lambot sobra ng shifter. So kaganda pala dito, pwede mong i-adjust yung shifter kung gusto mong palambutin. Either up or down, pwede mong palambutin individually. Ang galing, no? So parang maganda palambutin dito yung up shift kasi minsan, di ba? Nakakapagod din naman sumungkit. Sobrang weird lang kasi hindi mo kailangan talaga ng clutch. Parang nilagay na lang yan dyan para sa manual mode, pero basically hindi mo na siya kailangan gamitin. Sobrang seamless ng operation niya, smooth na smooth. Tsaka ito parang napansin ko mas na-refine yung engine ngayon. Parang na-lessen yung vibration ngayon, no? Oh, sobrang smooth na ng engine ngayon. Mas na-balance yata compared to sa previous CB na medyo ma-vibrate. Ayun, parang wala akong masyadong maramdamang vibration. Sarap ng bago. Brand spanking new. So, meron na tayong pang long ride na ito. Tsaka pag ganito motor mo ngayon, bida-bida ka, no? Kasi lahat sila papaliwanagan mo kung paano gumagana yung e-clutch. Bida-bida ka sa bike meet, bike, tsaka test ride. Lahat makikitest ride sigurado. Galing, oh. Nagkamali ako na shift, neutral ako, pero ganun pa rin. Kahit anong mangyari, huwag kang gagamit ng clutch. Kasi pag gumamit ka ng clutch, mapupunta ka sa manual mode. Ma-off mo yung e-clutch. Kailangan mo mag-neutral para maibalik mo yung e-clutch. Yun ang operation doon. Perfect na perfect sa traffic. Sarap, gaan. Yung kagandahan ng mga middleweight na naked bike, no? Magagaan talaga eh. Tapos wala masyadong heat.
Very minimal yung hit niya. So dapat lagi ka nasa second gear pag low speed kasi sobrang sensitive ng first gear. Medyo kumakajut-kajut ka pag hindi ka magaling sa throttle control, or minsan kahit magaling ka sa mag throttle control, pagka nalubak ka o napipiga mo siya, twitchy yung, malakas kasi yung torque. So yun, pag nag second ka kagad, smooth na. Ganoon din naman actually sa mga underbones, sa mga Wave and XRM, kailangan second gear ka agad. Pero lang kung sobrang bagal na kagaya na to, yan, pag first gear ka na talaga. So ito problema pag taga Nova, sobrang traffic, no? So laki ng ano niya, laki ng e-clutch niya. Tumatama yung tuhod ko. Yun lang yung pinaka nakita kong disadvantage sa kanya, no? Kapag matatangkad na tao, aabutin yung tuhod, oh. Sa akin tumatama, eh. Hindi pa ako matangkad ito. Kaya tumatama yung tuhod ko. Sarap nung naka semi-automatic, sobrang sarap. Wala pa akong kapagod-pagod na nararamdaman. Kumpara ko nagka-clutch ako siguro. Pagod-pagod na ako ngayon, nakakapiga. Ganda ng handling. Nakakalito yung switch niya rito. Yung menu kasi para na siyang ano, para siyang signal light eh. Tsaka galing umilaw siya. Meron siyang ilaw. So makikita mo siya kagad kahit gabi. Sobrang relaxing, sobrang smooth ng engine. Typical Honda, no? Si CB lang halos ang ma-vibrate eh, yung previous CB. Pero ngayon ang ganda, na-refine nila yung engine na sobrang smooth. So mamaya bibiratin natin dun sa wide open kung kamusta yung performance ng e-clutch. Alright, lakas pa rin. Ganda, refined na refined. Wala siya masyadong vibration guys. Ang smooth. So pag mga high speed, syempre hindi mo na kailangan talaga ng clutch. So para ka lang naka quick shifter with auto blip. Pero basically ang nagpapagana sa kanya is the e-clutch, para mapagana yung auto blip niya, yung up and down shifting. Malakas, maganda, walang delay ah. Ganda ng pickup. Galing guys. So abangan nyo guys yung build natin dito. Lagyan natin ng mga accessories to, tsaka yung pipe, syempre palit tayo ng exhaust.